Ayun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa Makapili TV. So bago po matapos ang taong ito, nagkaroon po ng recommendation ang Quadcom, ang mga kongresista sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers, mga katropa, nasampahan po ng kasong crimes against humanity, itong si Pangulong Duterte. Ngayon, itong si Mark Taguba, isa ito sa mga ginamit ng witness ng mga kongresista ng Quadcom para po idiin si Pangulong Duterte, ang kanyang anak po na si Pulong Duterte, at ang kanyang manugang na si Atty. Mans Carpio doon po sa illegal na droga. Pero base naman po sa kanyang mga naging statement po doon sa dalawang hearing na ginawa ng Quadcom, wala naman siyang direktang sinabi na naka-encounter niya or nakausap niya ng personal itong sila Pulong Duterte at si Atty. Mans Carpio. Pero ginamit pa rin po ng Quadcom yung kanyang statement bilang ebidensya na nagtuturo po sa mga Duterte na may involvement sila sa illegal na droga. So ito, panoorin po natin itong video na to na galing po sa dalawang hearing na ginawa ng Quadcom at himayin po natin kung ito bang si Mark Taguba talagang napag-initan lang dahil sa itinuro niya si Pulong Duterte at si Atty. Mans Carpio, kaya siya ipinakulong daw ni Pangulong Duterte sa kasong pag-i-smuggle po ng illegal na droga dito sa ating bansa. So ito, panoorin po natin itong hearing na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka po nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong nangyaring hearing doon sa Quadcom. Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat, pero si Commissioner Faeldon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Lil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung bodigero. So there were 4 of you? Yes. Who were convicted? Bodigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge? Yes, Your Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So sa mga hindi nakakaintindi, siyempre pagka narinig mo yung customs, may tinamaan na tatrabaho sa customs. So gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama? Wala, kahit isa. All of you were... So ito yung unang isa sa mga ikinasasama ng loob ni Mark Taguba. Kung tutusin, may punto siya na bakit sila lang yung nakasuhan, bakit walang custom official na nasama doon sa reklamo. Diba? Kahit naman sino, ganyan yung magiging pakiramdam. Especially kung ikaw nakikipag-transact ng pa-under the table. Kasi meron nga sila dyan tinatawag na TARA system, which means yung parang nag-aabutan. So nagpapadulas para mas mapabilis yung transaction mo, yung mga kargamento mo is mailabas kagad ng mabilis. Pero ang pinaka dito kasi, dito sa nangyaring hearing, mga katropa, sana nag-invite din sila rito ng mga lehitimong mga broker na nakikipag-transact din sa custom. Yung hindi nagdumadaan sa TARA system. Ito yung mga legal, sabihin natin yung totoong legal dumadaan sa proseso. Kasi hindi mo naman kailangan magbigay ng padulas kung wala ka namang mali. Tama naman yung prosesong sinusundan mo. Hindi mo kailangan magbigay ng TARA system para mapabilis or mailabas mo agad-agad yung kargamento. Ngayon, ito yung kinasasama ng loob nga ni Mark Taguba na bakit sila lang yung kinasuhan at sila lang yung na-convict
doon sa nahuling kargamento niya. Kasi ang alam niya, nagbibigay nga siya ng padula, so dapat may involved din dapat yung custom official na inaabutan niya ng perang pampadulas. Ang problema lang dito, hindi naman kasi siya rektang nakikipag-usap doon sa mga custom officials or custom employee. Ang lumalabas dito kasi, meron siyang ibang pinagdadaanan ng pera papunta doon sa mga custom official. Kumbaga mayroong third party, ito yung Davao Group na sinasabi niya. Na sa pagkakaalam niya, dahil nga nagbibigay siya ng TARA system, hindi na mahuhuli yung kanyang mga kargamento dahil nag-aabot siya sa mga custom official at pwede ring sinasabi nitong mga kausap niya na Davao Group na kumbaga nag-name drop, sinasabi na ito alam na ng commissioner na si Nicador Paeldon, so iaabot namin tong pera mo sa kanya para wala nang maging problema yung kargamento. So kumbaga yun yung paniniwala niya, kaya nga masama yung loob niya rito na bakit walang nakasuhan at sila lang ang kinasuhan sa nahuling illegal na droga doon sa shipment niya. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa kasi hindi po siya nakakulong, di po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Faeldon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi So yun yung isa sa mga sa mga para ipinagtataka niya at sabi nga niya natatawa siya na bakit si Nicador Paeldon mismo yung humuli ng kargamento niya na supposedly inabutan na nila ng pera para palusutin yung kargamento niya at kasama pa raw yung may-ari ng warehouse. Ngayon ang basa ko kasi ganito, yung may-ari ng warehouse pwedeng itinimbre sa custom kay Nicador Paeldon na may darating shipment or may mag-rent ng kanyang pwesto, ng kanyang bodega na ang laman is illegal na droga. Kaya yun ni-raid ng custom sa pangunguna ni Commissioner Paeldon dahil nga merong marching order si Pangulong Duterte, di ba? War on drugs So drugs ang itatago doon sa warehouse at napaka-eager ni Nicador Paeldon na masawatan yung illegal na droga. So, achievement yun para kay Nicador Paeldon na commissioner ng custom. Ngayon, sinasabi niya nakakatawa at pinagtataka niya bakit mismo si Commissioner Paeldon ang nanghuli. Nag-abot nga siya ng pera. Pero yung pera na yun, hindi niya direktang inabot kay Commissioner Paeldon. Yun dumaan sa third party, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, dumaan sa third party which is yung Davao Group na sinasabi niya. Na posibleng nagdi-name drop lang, ginagamit lang yung pangalan ni Commissioner Paeldon at nila Pulong Duterte. Which is very common naman dito sa Pilipinas na nagdi-name drop. Doon nga lang sa mga maliliit na traffic violation, di ba? Nangyayari yan na, uy, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si kapitan, kaibigan ko si mayor, classmate ko si congressman. So, siyempre, yung enforcer, medyo magkakaroon ng doubt, di ba? Na baka nga totoo yung sinasabi nitong taong to, ako naman yung kastiguin. So, palulusutin. Ganun din yung nangyayari dito sa custom. Ni-name drop nila yung pangalan ni Commissioner Paeldon, tapos ni-name drop din yung pangalan ni Pulong Duterte. So, siyempre siya, nakikipag-transact siya sa custom. Na yun nga yung pinakatrabaho niya, di ba, makipag-deal din sa custom. Dahil nga yung kausap ng third party, yun ang pinangangalandakan na kakilala nila si Nicador Paeldon at si Pulong Duterte, syempre anak ng Pangulo natin, ni President Duterte. So, iniisip niya na malakas yung kanyang kapit. Malakas yung kanilang kapit sa custom, so palulusutin yung kanyang kargamento. Pero nagulat siya, bakit ni-raid? Bakit nahuli yung kargamento niya? Which is yung nga pwede ngang
ang nagtimbre is yung mismong may-ari ng bodega, yung incheck na sinasabi ng Chen Chulong na yun. Pwedeng siya yung nag-relay sa custom para mahuli yung kanyang kargamento. Kaya nga wala na rito sa Pilipinas dahil nga nagtago na dahil baka nga balikan siya ng mga ng sindikatong Davao Group na sinasabi niya. So tuloy natin. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Chulong. Ang nangyari, inuro kami kahit wala naman talagang prueba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na ayun, ang dami palang layer. So, si Chen Chulong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So, hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But So dito nagtataka siya na bakit siya yung itinuturo doon sa shipment na yon na nahuli. Kasi ganito nangyari. Siyempre, siya yung nakipag-transact sa custom di ba? Siya yung broker. Siya yung parang lumabas pang liaison. Siya yung nag-ayos ng mga papeles. So, gumamit siya rito ng consignee. Parang pinalabas niya rito na siya yung may-ari ng pinaka magko-consignee. So siya yung magpaprint dito sa Pilipinas galing ng ibang bansa, palalabasin na siya yung may-ari ng kargamento. Pero ang lumalabas, hindi natin sigurado kung yung proseso ng paggamit ng consignee is legal or maluwag lang yung custom doon sa sistemang gano'n. So doon nila pinalusot yung sistema na gumamit ng ibang consignee yung nasa abroad na nagpadala ng kargamento na yon. So dahil nga siya yung nagprint sa custom, lumalabas siya yung may-ari ng shipment. Di ba? Ngayon, kahit siya, aminado siya, na yung kargamentong tinatransact niya, hindi niya kilala sino ba talaga yung totoong may-ari. Hindi nga man lang siya nagkaroon ng alinlangan na baka yung ipapasok na shipment ay meron ng mga illegal na kargamento. Diba? Dahil unang-una, hindi niya inalam sino yung totoong may-ari. Sabi niya nga rito, diba, marami palang layer yan. So, ibig sabihin, lumalabas dito, baguhan to, bagito. Bagito pa pagdating dito sa pag-transact sa custom ng mga international shipment papasok dito sa Pilipinas dahil hindi pa niya alam yung pasikot-sikot. So parang ang labas dito, pinaikot lang siya ng Davao Group. Pinaglaruan siya rito at ginamit siya ritong tools para may pasok yung mga kargamento nitong Davao Group na nang hindi sila hindi sila yung maiipit kung sakasakali. Kaya nga dito naguguluhan dito yung mga kongresista na paano hindi mo alam